balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, Swell Day, June 15, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Tatlong kumpanyang Pinoy kabilang sa nangungunang consumer stock sa ASEAN. Bureau of Customs kumita ng 80 billion sa buwan ng Mayo sa kabila ng suspension ng excise tax. Mangga ng Guimaras nakapasok na rin sa merkado ng Europa. Senado, balik trabaho ngayong Lunes. Senate President Alan Peter Cayetano kinumpara ang sarili kay Ninoy. Grupong Atom umalma. At bahay ni Bianca Zobel sa Dasmariñas Village, Makati, pinasok ng mga kawatan, suspect arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, tatlong kumpanyang Pilipino ang kabilang sa nangungunang consumer stocks sa Southeast Asia. Sa report ng Beansprout at Asian Exchanges, ang tatlong kumpanya na may malaking potensyal na lumago at lumaki pa sa rehiyon ay ang Jollibee Food Corporation, Pure Gold Prize Club Inc. at Universal Robina Corporation. Ito raw po ay dahil sa kabilang sila sa kinikilalang consumer brand sa Pilipinas at may malawak na operasyon sa loob at labas ng bansa. Aba, ito talaga naman, Jollibee, Pure Gold, tsaka Universal Robina Corporation. Ayon sa Beansprout, isang investment advisory platform na lisensyado ng Money Authority of Singapore, ang Pilipinas ay isa sa pinaka-dynamic consumer market sa ASEAN at ang tatlong nasabing kumpanya ay may kakayahang makinabang sa mga pangmatagalang trend ng pagtaas ng gastos ng mga mamimili, paglaki ng o paglago ng middle class at mas malawak na paggamit ng digital technology sa rehiyon. ACS Balita. Samantala sa isa pang good news, pumalo daw po sa 80.66 billion pesos ang kabuang kita ng Bureau of Customs para sa buwan ng Mayo. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas mataas ito ng 6.6% kumpara sa nalikom ng tanggapan sa parehong panahon noong 2025. Gayunman, mas mababa naman ito ng 2.1% sa kanilang May 2026 revenue target na 82.39 billion. Kasunod ito ng suspensyon ng excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas bilang tugon sa National Energy Emergency. Bagaman hindi naabot ang target, ibinida ni Commissioner Nepomuceno na nakakolekta pa rin ang BOC ng 9 billion pesos surplus sa unang 5 buwan ng 2026. Patunay ng patuloy na pagsusumikap ng kawanihan para sa progreso ng bansa. Alas 6:06 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nasa 100 kilo ng mga manggang Guimaras na kilala sa likas nitong tamis at kalidad ang iniluwas patungo ng Europa. Ayan, Europa. Ayon sa Department of Agriculture, ang naturang trial batch ng mga sariwang mangga mula sa Wonders Farm sa Jordan Guimaras ay ipinadala patungong Belgium. Aba, baka daigin ito yung produkto ng Belgium, paring Ray, ha? Yung Belgium chocolate.
Tsaka yung Belgian waffle. Sa bagay, dito sa Pilipinas, marami na niyang Belgian waffle. Di ba, Catrixie? Tsaka kay Euclid Cesar, yung Belgian waffle. Dyan daw ho sa Belgium, matitikman na itong manggang Gimaras. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang naturang export ay gagamitin munang pangsubok sa merkado sa labas ng bansa para malaman kung papatok ito sa mga consumer at makakaakit ng mga prospect importers mula sa Europe. Gitnang kalihim, mahalagang hakbang ito para mapalawak ang market access ng mga produkto ng bansa upang maitaas ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang sektor ng agrikultura. Ang bawat matagumpay anyang pagpasok sa bagong merkado ay nagbubukas ng dagdag oportunidad hindi lamang sa mga Pilipinong magsasaka kundi sa mga exporters. Kapag ikaw ang mag-e-export ngayon sa panahong ito na apakataas ng dolar, swerte. Swerting-swerte yan. 6:08 ang ating oras. Maya paaba kay Kongan mga kabalen. Gising na ba kayo? Balik na sa regular session, on-site operation, ang mataas na kapulungan. Hindi session. Balik na po ang regular on-site operation, ang mataas na kapulungan ng Kongreso ngayong araw. Kasi po'y wala namang session ngayon, sila'y naka-break. Gayunman, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na mananatiling naka-alerto pa rin ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal sa Senado. Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na bagamat babalik na sa kanilang tanggapan, ang mga empleyado mananatili pa rin na bawal ang pagpasok ng mga bisita kabilang na mga panauhin ng mga senador. Ayun. Matatandang ipinatupad ng Senado ang mandatory work from home arrangement noong nakaraang Miyerkules at Huwebes matapos makatanggap ng ulat mula sa National Bureau of Investigation tungkol sa isang seryosong banta sa seguridad. Batay sa intelligence report, may armadong grupo na nagbabalak gambalain ang operasyon ng Senado at posibleng magsilbing bahagi ng mas malawak na plano ng destabilisasyon. 6:10 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Handang dumalo si Senador Joel Villanueva sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang video message, inamin ni Villanueva na apektado na ang institusyon at maging ang mga empleyado nito dahil sa patuloy na agawan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Ayon sa senador, tungkulin nilang magtrabaho at hindi ang mag-away palagi. Kaya asahan umanong lulutang siya kapag natuloy ang special session. Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ayun, we will be there. Siya na nga kaya. Si Senator Joel Villanueva na nga kaya. Gaya ng mga naunang ugong ang magiging pang-13. Bagamat hindi kagandahan yung numerong 13, kung ikaw yung pang-13, di ba? Bagamat hindi kagandahan pero mukhang sa pagkakataong ito magiging maganda, no? Ano? Kung sino yung magiging pang-13, mukhang yung pag-13 maaring bansagang pinakahudas ng mga hudas. ng mga ayaw, maaring ito naman na magsilbing maging anghel o tagapagligtas na siyang puputol sa impasse o sa deadlock o sa problema ngayon sa Senado. Ayan, si Senator Joel Villanueva na nga kaya yon.
Abangan ang mga susunod na kabanata. Ha? Si Senator Joel Villanueva na ba? At siya lang kaya? Meron kayang magiging pang-14, pang-15, etc., etc. Yan ang ating malalaman sa mga susunod na kabanata. Oras po natin, 6:12 ng umaga. Magbabalik pa rin ang mga nagbabagang ACS Balita. This time check is brought to you by AC. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, happy birthday nga pala kay Engineer Carlos John Mercado. Engineer Carlos John Mercado ng PLDT. Subok na matibay, subok na matatag. happy birthday ha. Inunahan ko na, baka masingitan pa tayo ni Morley sa pagbati sa inyo eh. Tsaka kay Kong Egay, Congressman Egay Erice, happy birthday. Tatahitemi kayo dyan ha, wala ba tayo dyan? Ano ba ang mga galaw dyan sa lower house naman? Ayan ha. Yung bang may kinalaman sa ano tawag doon? Yung sa anti-dynasty bill, talagang maganda ba ang naging laman? Maganda ba maging meron bang pag-asa talaga yan? Balitaan nyo nga kami minsan ha. Happy birthday Kong Egay Erice. Alas 6:20 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Umalma ang August 21 movement o ATOM sa paggamit ni Senator Alan Peter Cayetano ng simbolong laban o L-hand sign na matagal na iniugnay sa pakikibaka ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa diktadoryang Marcos. Para sa ATOM, nakaka-insulto and delusional ang paghahambing ni Cayetano sa kasalukuyan niyang laban sa Senado na naging pakikibaka ni Ninoy laban sa diktadoryang Marcos. Iginit ng grupo na ang simbolong laban ay kumakatawan sa paglaban para sa demokrasya, pananagutan at karapatang pantao, kaya hindi ito dapat gamitin sa paraang taliwas sa mga nasabing prinsipyo. Reaksyon ito ng ATOM matapos magpakita si Cayetano ng L sign sa isang live stream at sabihing tuloy ang kanyang mga ipinaglalaban sa Senado. Bilang tugon, binigyang diin ng ATOM na hindi maaaring ituring na tagapagmana ng legasiya ni Ninoy ang mga politikong tulad ni Cayetano. Masakit pala magsalita itong ATOM na sumuporta sa kampo ni Marcos noong nakaraang eleksyon. Ang laban sign ay naging tanyag na simbolo ng oposisyon noong panahon ng martial law at kalaunan ay naging isa sa pinakakilalang simbolo ng kilusan na nagbunsod sa People Power Revolution. Alas 6:22 ang ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon kila. Pinasok ng mga magnanakaw ang bahay ni Bianca Zubel, anak ng bilyonaryong negosyante na si Enico Zubel at ang kanyang live-in partner na si Daniel Tuason sa eksklusibong Dasmariñas Village sa Makati. Timbog ang 22 anyos na suspect na kinilalang si Audi Ibona Jr. matapos tangayin ang ilang mamahaling kagamitan na may kabuang halagang 8.2 million pesos. Kabilang dito ang dalawang Patek Philippe na relo. Mahal yun. Nagkakahalaga daw ng 3 million. Van Cleef earrings. Kilala nyo ba itong hikaw na ito? Van Cleef earrings na 200,000 pesos ang halaga. Gold nugget at coin chain na 1 million pesos ang halaga.
Isang perlas na kwintas pearl necklace, 1 million pesos. At isang singsing na nagkakahalaga ng 40,000 pesos na pawang mga, ito raw po yung mga hindi na nabawi. Sa ulit ng pulisya na diskubre ang pagnanakaw ng magising sitwasyon bandang alas 3 na madaling araw at napansing nakabukas ang ilaw sa kanilang banyo kung saan naaktuhan nito ang sospek. Samantala, iniimbestigahan naman ng pulisya ang posibleng pananagutan ng El Tigre Security and Investigation Agency and security provider ng Dasmariñas Village na kilala bilang isa sa mga pinakamahigpit na pagbibigay ng seguridad sa mga exclusive subdivision sa bansa. Sa ibang balita, matapos ang magnitude 7.8 na lindol, pinagupit naman ng matinding pagbaha ang ilang bayan sa lalawigan ng Sarangani. Mario Sepano. Ayon sa mga opisyal, ang flash flood ay dulot ng 4 na oras na walang tigil na malakas na ulan sa bayan ng Maasim. Umapaw rin ang mababaw na ilog sa iba pang bahagi ng Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Nawasak din ang isang tulay sa barangay Lumasal sa Maasim habang napilitang lumikas sa mas mataas na lugar ang mga pamilyang nakatira malapit sa mga ilog. Talaga naman. Alas 6:24 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mawadiha. Gising na ba kayo? Binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji D na malaki ang ambag ng local government units para mapababa ang pinsalang dulot ng lindol sa pamamagitan ng maayos na hazard mapping and disaster preparedness. Ayon kay Speaker Boji D, bagamat hindi mahulaan kung kailan tatama ang lindol, maaari pa rin itong mapaghandaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga lugar na prone sa lindol at landslide at pagbaha. Tiniyak din ng leader ng Kamara na isasama ito sa 2027 national budget upang agarang makumpuni ang mga nasirang gusali tulad ng mga kritikal na pasilidad gaya ng mga ospital, paliparan, kalsada at tulay. Samantala, mahigit sa 100 miyembro ng Kamara ang sumama sa relief and coordination efforts sa Region 12 bilang suporta sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, maaari na muling daanan ang ilang kalsada at tulay na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga naayos ng tulay ang Sapu Masla Bridge sa Glan, Sarangani, Butulan Bridge sa Davao Occidental, Bukana Bridge sa Davao City at Lampari Bridge sa South Cotabato. Sinabi ni Secretary Dizon na nalinis na rin ang 10 road sections ng Malita Jose Abad Santos Road sa Davao Occidental, gayon din ang Barangay Margus Road at isang linya ng Glan Taluyan Road sa Sarangani na natabunan ng mga gumuhong lupa dahil sa malakas na pagyanig. Dagdag din ni Secretary Dizon, sa ngayon ay nagpapatuloy ang 24/7 na pagsasaayos ng iba't iba pang mga daan, tulay at ospital na naapektuhan ng lindol bilang bahagi ng restoration works ng pamahalaan. Pinuna ni Puerto Princesa Bishop Socrates Misiona ang pagputol na mahigit sa 218,800 na mga puno sa mining project sa Palawan. Sa isang pastoral letter, kinuwestiyon ng obispo kung bakit nag-issue ang pamahalaan ng special tree cutting and earth balling permits para sa mga mining-related activities sa ilang lugar sa lalawigan. Sinabi ni Bishop Misiona, kabilang sa mga lugar na pinahihintulutan ng pagputol ng mga puno ang Aborlan, Brooks Point, Bataraza, gayon din ang ilang location malapit sa Mount Bulanhaw. Nakaalarmaan niya ang mga ahensyang inatasan. Nakakaalarmaan niya ang mga ahensyang inatasan para protektahan ang kalikasan at mahigpit sa pagpapatupad ng batas pagdating sa mga ordinaryong mamamayan, ay samantalang maluwag naman sa malalaking kumpanya at mga makapangyarihang individual. Umapila si Misiona sa mga government agencies na i-review mga naturang permit, ilabas ang mga dokumento hinggil dito at tukuyin kung ang mga naturang approvals ay alinsunod sa mining moratorium ordinance ng lalawigan. Samantala, target ng Department of Agriculture na magtayo ng Regional Fisheries Hub sa bayan ng Mapanas, Northern Samar.
Ayon sa DA, malaki ang potensyal ng lugar na ito upang maging sentro ng paglago ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon dahil sa mataas nitong produksyon ng tuna, gayon din ng abaka, kasaba at niyog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bilang bahagi ng plano, maglalagay ang DA ng solar-powered ice plant. Yun! Na may kapasidad na 10,000 kilo upang mapanatili ang kalidad ng mga huling isda. Magkakaloob din ang kagawaran ng mga flight boats o mga light boats para sa mga maing isda bago matapos ang taon at magde-deploy ng modular solar power cold storage facility para sa isda, karne at mga gulay. Yun ang kailangan natin. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Oh, nasaan ang ating malakas promo? Sa mga gustong swertehin sa araw na ito, bukod sa inyong inaasahang sweldo, dahil ngayon ay swell day, June 15, kung gusto niyo madagdagan ng inyong kita, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, anumang gamit ninyong gadget sa pakikinig, panonood sa DZRH, sa 2x2, para kayo swertehin, lalo na yung mga nandyan sa Barangay 456, Castillas, Sampaloc, Maynila. Ayan, sa mga taga Sampaloc, Maynila, andyan ang ating malakas promo, kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity, mamimigay ng pera at kung ano-ano pa. Ayan, para kayo'y swertehin naman at kung hindi yung kung ano-anong mga iniisip nyong problema sa buhay. At para kayo'y manalo ng medium component. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan. Ang ating word for the day ay dirty tricks. Yun, dirty tricks. Saan ba galing yan? Dirty tricks, maruming taktika o maruming laro. Saan ba nang galing yon? Yan ho kasi ang laman ng ilang mga pahayagan ngayon. Lalo na ho ng pahayagang Manila Times. Ito ho. Sabi ho sa banner story ng Manila Times, Cayetano capable of dirty tricks. Sabi daw po ni Senator Lacson. Ayan. Kapag nagkaroon ng, kaya yan daw po ang pinaghahandaan ng Gatchalian Block. Ang posibleng dirty tricks ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Totoo ba yun, Senator Alan? Kami nga sagutin mo sa aming mga tawag at nang makahuntaan ka naman namin, Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi ho kasi ni Senator Lacson, I have emphasized to the majority bloc to not underestimate him. Wag daw i-underestimate. Ano ba? Underestimate sa Tagalog. Wag maliitin. Ayan, wag maliitin. Itong ang kakayahan nitong si Senator Alan Peter Cayetano because he dahil siya, lalaki, is capable of dirty tricks. Ayun. Meron daw hong kakayahang magsagawa ng mga maruruming taktika o maruming laro itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ang sabi. Sabi ho yan ni Senator Lacson. Kaya doon ho nang galing ang ating word of the day. Dirty tricks para kayo manalo ng medium component. Oras po natin, 6:32. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check. Humahagupit,
lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Handang sumipot sa Senado si Senator Joel Villanueva kung magpapatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Na ayon po sa ilang mga political observers ay maaring siyang maging pang-13 sa Gatchalian Block at makabuo ng majority. Ayon kay Villanueva, hindi ito panahon ng kampihan kundi pagtupad sa sagradong tungkulin sa ilalim ng saligang batas dahil may mahalagang panukalang batas na kailangang maipasa. Kabilang dito ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Si Senator Joel ay kabilang sa grupo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano na mula noong June 1 ay hindi na dumalo ng sesyon hanggang sa magbakasyon o mag-adjourn ang Kongreso. Gayunman, walang sinabi si Gatchalian kung aalis siya sa grupo ni o si Senator Joel Villanueva kung aalis siya sa grupo ni Cayetano upang maging pang-13 na susuporta kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba. Pakiplay. Maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. 2x2. 2x2. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. Siya na kaya ang magsasalba sa Senado mula sa sobrang putik ng politika? I'll have faith in all you do. Yeah. Just call my name, and I'll be there. Pag kaya tinawag ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, ay siya kaya ang magiging pang-13 natatapos sa problema ngayon ng Senado? Sabi ho ni Senator Joel, in case there will be a special session, we will fulfill our sacred mandate under the Constitution. We will be there. Well, it's all I'm after. Whenever you need me, I'll be Siya na nga kaya ang pang-13? Ulitin natin, hindi maganda yung numerong 13, 13, pero mukhang sa pagkakataong ito magiging maganda ang image ng number 13. Siya na tatapos sa problema ng Senado. Sa problema ngayon sa Senado. Pakinggan nga natin ulit ang naging pahayag ni Senator Joel Villanueva. Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
Yun! Mukhang matatapos na rin sa wakas ang problema natin. Ang giyera dyan sa Senado. Pero mukhang maunang matapos ang giyera sa Middle East. Dahil meron ho tayong mga development dyan. May mga niluluto na hong deal ang US at Iran. At ngayon pa lang dahil doon sa mga positive development na yan, meron ng mga pagbagsak ng presyo ng world market. Pakiakyat mo nga yan UL. Ayun. Ang Brent crude ay bumagsak na kagad ng 4%. At itong WTI crude, ano ba yung WTI? UL. Ay bumagsak na rin ng 5%. Dahil sa mga latest development na ang US at Iran ay nagkakasundo na. At mukhang may balita ho dyan sa Strait of Hormuz. Mamaya alamin natin. Meron tayong correspondent dyan sa US na magbibigay sa atin ng latest development, ng update sa mga pangyayari dyan ho sa ginaganap na usapan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Alas 6:42 ang ating oras. Parang het. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. 14 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Sa report nitong mga nakakaraang araw, lalo na nung last week, ang pagtaya ay bababa ang diesel bukas ng mga magkano yon na Yuel, mga 4 pesos. Tapos ang diesel ay bababa, pero ang gasolina ay tataas. Bababa, tataas. Diesel rollback ng almost 5 pesos. Ang gasolina, ang kerosene ay 260 ang rollback. Ang gas naman ay posibleng walang pagbabago. Pero dito ho sa mga latest development na ito ngayon, ay baka mas malaking rollback ang asahan natin. Lalo na't kung nakikinig ang Department of Energy, dahil ngayon pa lang ang laki na ho ng ibinagsak ng oil prices, world oil prices, dahil sa latest development. At ito pa ho ang latest mula dyan sa sinusubaybayang usapan ng US at ng Iran. Kuha tayo nga ng update mula sa ating US correspondent, si Joy Jun Angkol ng radyo natin. Joy Jun, magandang morning. Ano latest? Magandang umaga, Kuya Jerry, at magandang gabi dito sa amin. Kinumpirma mismo ngayon US President Donald Trump at Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na final na o complete na ang usapang pangkayapayaan sa pagitan po ng Amerika at Iran. Sa kasunduang ito, formal nang ititigil ang lahat ng operasyon militar sa lahat ng panig. Sabi pa nga ni Pangulong Trump, let the oil flow. At libre nang ang pagbubukas at pagtatanghal ng naval blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Hudyat ito para sa mga barko sa buong mundo na ipagpatuloy ang kalakalan ng langis. Nakatakdang maganap ang opisyal na signing ceremony ngayong darating na Biyernes, June 19, Kuya Jerry, sa bansang Switzerland. Joy Jun. Teka muna, Joy Jun. Ang report kasi kahapon ay mga 30 days pa bago ma-finalize yung mga initial na napagkasunduan, tulad niyang pag-open ng Strait of Hormuz, pati yung pagtigil ng paggawa ng nuclear arms ng Iran. Pero ito pala hindi na tatagal hindi na maghihintay ng 30 days. Magpipirmahan na kaagad sa Biyernes. I-finalize yan buong linggo at sa darating na Biyernes magkakaroon na ng signing dyan sa bansang Switzerland. Ang galing, ang ganda ng development na yan, ano? Apakagandang balita niyan. Ang Strait of Hormuz ay immediate bubuksan kaagad. Tama ka. Ito ngayon ang pinag-utos ni Pangulong Trump
at bahagi ng kasunduan, Kuya Jerry, ang pagpapatigil ng gulo sa Lebanon. Gayunpaman, hinintay pa ang opisyal na pahayag ng mga opisyalis ng Iran at hindi pa malinaw kung sumang-ayon na rin ang Israel na itigil ang operasyon nila sa bansang Lebanon. Oo, pero nitong mga nakakaraan may mga pag-alma pa ang Iran sa mga kasunduan, lalo na yung may kinalaman sa uranium o dun sa kanilang sa ginagawa nilang mga nuclear arms. Anong detalye doon, Joy Jun? Wala pang binabahagi ang bansang Iran. Pero ang importante dito ay nagkaroon na ng kasunduan at ipa-finalize ito bago sumapit ang June 19 o ngayong Biyernes. Malaman natin yan within, siguro kasi linggo pa ngayon dito sa amin, sa Amerika. Sa darating na Lunes o Martes, malamang na magkaroon na tayo ng final na kasulatan kung ano ang pagkakasunduan ng US at ng bansang Iran. Yung binabanggit na yung sanctions ng US sa Iran ay tatanggalin na rin. Kasama yan sa pinag-uusapan ngayon at magkakaroon nga ng signing dyan sa June 19. Ayun, ang galing ano. Oho. Tapos yun nga yung binabanggit ko kanina, wala na raw mga bagong sanctions na i-impose ang Amerika sa Iran. Kasama yon. Tama ka, Kuya. Kasama yon, Kuya Jerry. Tama yan. Paano yung reconstruction ng Iran? Nabanggit ba yon sa mga initial talks, Joy Jun? Kasama yan sa unang pinag-usapan. At malamang isasama yan sa final na signing ng memorandum ngayong linggong ito. Okay. Pakiulit mo nga ano yung pinakalaman ngayon, yung kaya tayo nang very excited dito sa report na ito ngayon. Yung paglalabas ng mga pahayag mula kay US President Donald Trump. Go ahead, Joy Jun. At bubuksan nga itong Strait of Hormuz at sabi pa nga lahat ng mga palitan ng putukan sa bansang Israel at Lebanon ay pansamantalang ititigil muna sa mga oras na ito. At kaagad-agad nabubuksan ang Strait of Hormuz. At ito nga ang unang pinag-utos kaagad ni Pangulong Trump. Kaya sabi niya, let the oil flow. Yes, tama nga. Ayos. Thank you. Let the oil flow. Let the oil flow. Let's make America great again. Ayun. At karagdagan lang, Kuya Jerry, arawan ngayon ni Pangulong Trump. 80 years old na po siya ngayon. At Ganun ba? napakahigpit po ngayon ang seguridad sa White House. Sa White House. Magkakaroon po kami ngayon ng event. Ito po yung UFC event. Ito yung Ultimate Fighting Championship sa loob mismo ng White House. Nanonood ako noon. Pinapanood ko yun. Darating ba si McGregor? Hindi siya inimbitahan. Pero Hindi maraming inimbitahan. mga fighters ang maglalaban-laban Sa nila. bagay, Irish itong si McGregor eh. Si Da Silva. Darating kaya diyan? Sino bang champion ngayon? Sino ba yung Russian na walang talo? Nurmagomedov. Pinapanood ko yan. Mahirap dagdig kasi niya apelyido eh. Mahirap bagit. Pero siyempre si Dana White na siyang may-ari ng UFC ay pupunta diyan at makikikain. Nandito siya. Actually, $60 million ang binahagi ng CEO na si Dana White ng UFC para lang magkaroon ng napakagandang octagon ring sa loob mismo ng White House. Ngayon mangyayari? Nagbabanta ngayon. Ngayon mangyayari po yung rain or shine, kahit may banta ng thunderstorm at tornado dito sa amin sa DMV, ito yung DC, Maryland at Virginia, tuloy pa rin po ang event. Tuloy ang birthday celebration ni Donald Trump, pero inunahan na ng magandang balita. Yan nga yung good news. Yung parang pwede na natin sabihin tapos na ang giyera sa Middle East, ang US-Iran war. Tama ka, Kuya Jerry. Okay. Joy Jun, sige, pakiabot na lang ang ating pagbati kay Donald Trump ng happy birthday. Makakarating, Kuya Jerry. At balik sa iyo. Thank you. Si Joy Jun Angkol, ang ating pong correspondent, dyan, radyo natin correspondent dyan po sa Washington, sa napakagandang balitang ito. So ito na, parang ito na mismo yung magtutuldok sa giyera ng Iran at US
na maaring magpabalik na sa normal sa presyo ng pandaigdigang presyo ng krudo at maaring magbalik na sa normal ng sitwasyon. Ayan. Dito kaya sa Senado, ang Senado kaya ay matatapos na rin ang problema? Abangan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2! 2 por 2! Jerry 2 por 2! 2 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Inuulit po natin ang good news. Pakiabot nga sa akin na Yuel, yung ano? Yung report kanina ni Joy Junacol. Bubuksan na ang Strait of Hormuz. Inuulit po natin. Nagkasundo na ang Amerika at ang Iran. Yun hong mga initial reports kahapon na ipa-finalize pa at maghihintay pa ng 1 buwan o 30 days bago ma-finalize yung kanilang kasunduan. Hindi na. Sa report kanina ni Joy Jun, sa Biyernes na. Ano? Tama, sa Biyernes na magkakapirmahan. Meron hong post sa itong si US President Donald Trump, si birthday boy. Sabi niya, this great deal will bring peace and security to the whole region. Many presidents have tried to make peace with Iran, and all have failed before me. The leaders of the region have, for the first time, found a president who can help them achieve real peace. With the opening of the strait upon the signing of the deal on Friday, for purposes of mine removal, oil will flow on both ends again for the region and the world. Sabi ho ni US President Donald Trump na nagse-celebrate ngayon ang kanyang 80th birthday kasama ang mga UFC fighters. Sa Senado kaya? Sa Senado kaya? Makibalita nga tayo. Ganito rin kaya ang inaasahan nating mangyayari na sa Senado? Kung ang US-Iran war ay natuldukan na, natapos na, kaya sa Senado ay mapaplansya na rin. Buha tayo ng update mula sa isa sa mga leader ng isang, paano ba yun? Ng Gatchalian Bloc, si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon. Senator Erwin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay, magandang umaga, Ka Jerry. Thank you for inviting me sa iyong programa. Oo, para kasi ang ganda nitong balita, Senator Erwin, na patapos na. Pwede natin sabihin, tapos na talaga itong US-Iran war. Maaaring mag-normalize na ang oil prices at magbalik na sa normal ang takbo ng ekonomiya. Pero ang nagiging problema talaga dito sa atin ay yung politika dyan sa Senado. Ano ba ang latest? May pasok na raw ho ngayon ang Senado? Actually, meron naman ongoing yan. Yung mga employees namin, kailangan silang pumasok Mondays to Thursdays. Pero kung if you're talking about session, naka-sinediye kami. Pero naka-adjourn pa kayo eh. Kung pwedeng magkaroon ng special session, baring Jerry, pag pinatawag ito ng Malacanang, ika nga yung dalawang kapulungan, hindi lamang po yung Senado, pati ang Kongreso. Kung may mga gustong ipatapos ang Pangulo, dahil wag natin kalimutan, next month ay yung kanyang State of the Nation address. At marami mga nakabinbin na mga panukalang batas na kailangan maaprubahan. Oo. Pero last week ay may mga pinag-work from home ang mga Senate employees dahil sa security threat. Kumusta ba ngayon? Na-check na ba yon? At saan ba nang gagaling yung threat diyan sa Senado, Senator Erwin? Actually, paring Jerry, intelligence info ito, coming from the NBI. Alam naman natin, paring Jerry, tayo pare-pare nag-cover sa police beat. So, ang intelligence info ay ongoing ang checking yan at coordination ng NBI with the PNP, AFP,
para masiguro at magkatugma-tugma yung kanilang mga reports. So yun yung nakuha namin last week from the NBI to make sure lang na safe ang mga empleyado ay pinag-work from home na lang muna ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Gatchalian. So ibig sabihin dahil papapasukin na ngayon na-check na at pwede nating sabihin walang dapat ipag-alala ang mga Senate employees. May assurance kasi ang aming USA, si Major General Corpus, siya yung head ng USA ngayon. At may reinforcement din ng Philippine National Police galing kay General Nartates ng PNP. So we believe it is enough. Medyo bumaba yung threat at this point. So we're confident na pwede na magbalik yung aming mga empleyados, yung mga staff sa Senate. Okay. Ito, Senator Erwin, si Senator Villanueva ay laman ngayon ng mga pahayagan at banner story pa ng mga pahayagan. Ang sabi niya, sila ay a-attend sa special session. Nakikita nyo na ba, gaya ng US-Iran war na tapos na, nakikita nyo na rin ba ang end nitong problema sa Senado? Kami na nalangin, paring Jerry, na sana nga, hindi lang si Senator Joel ang makaramdam ng ganyan, kundi lahat sila dyan sa minority. Hindi naman kailangang sumanib sa aming pwersa, bagkos ang kailangan lang namin pumasok sila para ay magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas. So kami po nagpapasalamat in advance kay Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana, pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para matapos, magampanan namin yung aming mga trabaho. Parang, hello? Oh, go ahead, Senator. Parang Jerry, akala ko nawala. Hindi, yes, sir. go ahead. Sana para so yung commitment, magawa na namin ang aming mga trabaho, parang Jerry. So yung commitment ba ni Senator Joel ay pag-attend lang sa session o meron na rin siyang pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayoko naman pangunahan niya na parang Jerry. Kung ano yung sinabi sa pahayagan na sinabi niya na mag-attend siya, ay kami natutuwa dahil magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero yung magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yun, paring Jerry, na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya at kinakumbinse. Pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa. Isang lalaki, isang babae. Kung mahihikayat. Pero ongoing naman yung usapan bilang magkakaibigan. Nag-dinner, kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na resulta doon sa mga kausap. Pag-uusap. So posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Posible. Depende kung mahihikayat. Kasi alam mo pa rin, Jerry, ito maski na nag-aaway ng gano'n, magbabarkada eh. Yun nga ang kainaman dyan. Anak yung isa, anak ni Ninong ng ng anak ng isa, yung isa magkumpare, yung isa mag-best friend, yung isa magkaklase ng college. So, nagkikita-kita pero nahiwalay lang dahil nga dito dyan kayo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman sila, paring Jerry. Narinig ko sa mga kwentuhan ng mga senior members ng majority na, ano sabi ng barkada mo? Pumunta ako sa bahay nila, pinakain naman ako, usap-usap kami. Nung nahikayat mo na ba? Hindi pa Hindi pa. Ang problema kasi, sa totoo lang, paring Jerry, yung kabila kasi, hindi nila alam, meron pa nga dyan talagang hardliner talagang hindi mo aasahan na yun nga itatanong ko sana na merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae, pero yung iba talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Hindi, merong isa parang Jerry, may isa na ang gusto nila magtrabaho pero
dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, nga ng mga vlogger, mga troll, hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang magpumasok na at magtrabaho na as a member of the minority. Wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigilan itong tao, yung backlash nga na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema ng ilan sa kanila. Ito ang iniisip, paano how they go about this. Hindi masyado sila masasaktan, lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Yun ang problema talagang highly politicized at talagang divided ang marami sa atin sa division na nangyari sa Senado. Bagamat may mga nagsasabi na kung sino yung pang-13 o pang-14 o pang-15, para silang kinukonsider ng iba na savior. Meron namang iba na kinukonsider yung pan-13 na Judas. Kaya talagang ang hirap ng sitwasyon. Kaya yun pala inaalala nila, yung magiging bashing na paring matanggap nila. Yun ang naririnig ko doon sa mga kaibigan nila na mga kasamahan namin sa majority. Yun ang problema nila, yung bashing na abutin talagang yung backlash, yung hagupit, bukod sa tatawagin sila Judas, sabihin mga pamilya ng demonyo, etc. kung ano-anong tira nga abutin nila. So, yun ang iniisip-isip nila ngayon. Paano sila makakaiwas sa gano'n? Pero gusto nila talaga magtrabaho. Gusto nilang to reach out. Reach out, hindi ibig sabihin parang Jerry na sasama na sila sa amin. Gusto na magpumasok. Kaya kaso mo, yung grupo nila ayaw pa pumasok. Diba? So, sa halip na pumasok, gusto magkaroon ng mga press conference, mga news briefing rather than pumasok sa Senate. Oo. May napagkasunduan na ba kayong petsa kung anong petsa yung pinakamagandang kung kailan pwedeng ganapin yung special session? Manggagaling yon sa palasyo, parang Jerry, ang palasyo magsasabi na kailangan mag-special session kayo para magawa ninyo. Actually, marami nakabinbin, parang Jerry. Kaya nga. Naawa kami yung 3 general na, Diyos ko po, aabutan. Ng retirement kapag hindi na-confirm. Tapos yung 2 basketballista na ilang beses pabalik-balik, tapos nag-away lang kami, nakakahiya. Para maging Filipino citizen dahil naman talaga mga Pilipino yung kanilang mga nuno o angkan. Hindi matuloy-tuloy. Ilang beses pumunta yun doon. Nandoon din yata nung dumating si Bato at nag-away-away, dumating din sila doon. Pero wala nangyari. Yung walk-out, nandoon din yung 2 mga PhilAm. Marami talagang hindi nagawang trabaho. Pero kung sakaling magkaroon ng special session at kung hindi pa rin umattend ang Cayetano Block, may magagawa ba kayo kung sakasakali may ma-accomplish ba kayo kung sakaling wala ang Cayetano Block? Ay yun lang sinasabi ni Senator Joel na mag-a-attend siya. Malaking tulong yun para hindi na questionin kasi kini-question nga ng kabila, di ba? Aminado naman kami na though majority kami 12 pero we cannot elect a Senate President, kaya acting Senate President, Senate pro tempore lang ang aming naihalal dahil nasa batas din naman yung kailangan mo 13. Pero 12, quorum na yun. Pero patuloy na kini-question niya ito ngayon. Pero naging president na ito nung since 2008. Tapos noong 1949, yung Abilino versus Cuenca. I think 1949, sinasabi 12 is a quorum na. So, kaya nagkaroon ng quorum nung huling araw at na-declare ang position vacant. So, kung mas maganda, kung may darating si Senator Joel, talagang kahit na hindi sila mag-attend, may quorum kami, talagang 13. At may matatapos at may ma-accomplish ang Senado sa special session. Exactly. Yun naman talaga ang purpose noon, paring Jerry, na magkaroon ng special session para maraming matapos. Kaya nga yan, nakakahiya naman, kawawa naman. Magre-retiro na lang yung 3 colonel na yon para imbis na makatikim pa ng pagiging general. Hindi na dahil sa
away-away na yan. Yung mga dalawang gusto maging mga PhilAm na gusto maging Filipino citizen. Meron pang isa, paring Jerry, na talaga malapit na, approval na lang, ika nga. Yung hospital detention, I'm sure naririnig mo na yan. Yung mga oo. hospital na ayaw kang palabasin pag wala kang pambayad o kahit na anong maibigay sa kanila. Bawal na yun, paring Jerry, pag lumabas itong batas nito na aprubahan. Isa yan na Sa talagang naiipit. malapit. Naiipit dahil dito sa gulo na ito. Oo. Panghuli na lang, Senator Erwin, yung inaabangang impeachment trial kay VP Sara, ito bang problemang ito sa Senado, hindi ba naka-apekto ron? O mamumove ba ang mga dates na sineset, yung time frame para sa trial? Hindi, paring Jerry, tuloy yun sa babalik kami lahat sa July 6 dahil ito yung unang araw ng impeachment trial. Hindi maapektuhan yun. Dapat nga sana 26 pa sa soro ng Pangulo, pero dahil sa impeachment kami po ay babalik lahat ng July 6. Nakikita nyo ba na merong hindi dadalo ng sadya sa impeachment trial as Senator Judge? Hindi ko alam, paring Jerry, pero sana umattend sila kasi magmumukha silang talaga magiging bias sila pag hindi sila nag-attend dahil parang binoboycott nila yung trial ulit kapag hindi sila umattend. Pero tingin ko mag-attend naman kasi they will be sending wrong signals, paring Jerry, na pag hindi sila nag-attend. Diba? Ay sana nga. Good luck sa atin. Sana matapos na yung problema sa Senado gaya ng problema ng US at Iran na natapos na. Tama ka, paring Jerry. Sana nga ay doon sa matagal naman kami naman, paring Jerry, anytime ready kami at talagang itutuloy namin yung mga trabaho namin. Dahil talagang kabilang grupo lang ayaw mag-attend, ay sana mag-attend na. Kasi alam mo, paring Jerry, mabilisan na lang. Go ahead. It's not about Marcos loyalist kayo, Duterte supporters kami, o Lenny followers kami. Dahil wala nang ganyan kasi lahat naman nakakaramdam ng problema. Tama ka. Bakit? Pag mahal ba ang presyo ng gasolina, ang nakakaramdam lang noon yung Duterte supporters. Ganon din naman yung Marcos loyalists. Ganon din naman ang Lenny followers, di ba? Ganon din yung presyo ng mahal na bigas. Bakit? Libre ba ang bigas o may discount ba ang Marcos loyalists, yung Duterte supporter at saka Lenny followers? Hindi libre. Libre. So pare-pareho actually kung anong nararamdaman ng isang grupo, supporter ni Sara, supporter ni Marcos, supporter ni Lenny o neutral ka, pare-pareho kasi parang nasa isang bahay lang tayo, parang Jerry, isang sasakyan. Pag nasira, na-flat yung gulong, lahat tayo bababa, di ba? Talaga. Pag na-flat yung gulong ng jeep. So, ang iniisip ng ilan, hindi, nagpapasasa kayo dyan sa grupo na yan. Hindi, lahat naman, pati sila sa grupo ni Sara, apektado rin. Grupo ni Lenny, grupo ni Marcos, lahat naman tayo apektado. Bakit? Pag yung problema, lahat naman tayo nakakaramdam yung mga sweldo, hindi naman magkasya. Bakit yung Marcos supporters ba, napagkakasya nila yung sweldo nila? Ganon din ba yung Sara Duterte supporters o itong Lenny followers? Pare-pareho naman tayo nakakaramdam ng problema Pare-pareho naman ang problema. Tumatama sa bayan natin. Wala namang exempted dito Lahat tayo. Kung Sa pool. Marcos ka, Sara ka, o Lenny ka. Lahat tayo. O wala kang pakialam, neutral ka. Tatamaan ka. Kaya nga, dapat we have to unite. Kami dito sa taas, lahat ng mambabatas. Huwag nyo nang udyukin yung kabila, inuudyok pa nila na hindi. Diyan yung kabilang grupo na yan ang grupo ng ganito, ng Marcos. Hindi, dito tayo sa ganitong grupo. Hindi dapat gano'n, parin Jerry, kasi kawawa din ang tao Hindi kami nakakagawa ng batas. Senator Erwin, salamat sa update at good luck sa atin. Ingat po kayo. Maraming salamat, parin Jerry. Good morning. Senator Erwin Tulfo, Chairman, Senate Blue Ribbon Committee. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2.
Alas 7:16 na ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 15 ng Hunyo, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. US at Iran nagkasundo ng tapusin ang gera sa Middle East. Strait of Hormuz bubuksan na. Senator Joel Villanueva iginit na hindi ito panahon para sa kampihan. Handang dumalo sa special session. Majority Bloc handa naman sa anumang dirty tricks ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na bukas. PNP, pinaigting pa ang operasyon laban sa guerrilla-style scam hubs na may kaugnayan sa mga pogo. Dalagita binigti ng sinturon. Hinihinalang ginahasa ng pinsan sa Nueva Vizcaya. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:18 ang ating oras. This time check is brought. Mga pangunahing balita. Wala ng buhay nang matagpuan ng isang 14 anyos na dalagita na pinaniniwala ang binigti ng sinturon at ginahasa pa ng sarili nitong pinsan sa Nueva Vizcaya. Mismong ang ina at kapatid ng biktima ang nakakita sa bangkay nito sa may palikuran ng Information Center Tourism Building sa Barangay Kapisaan sa bayan ng Kasibu. Mayroon itong mga sugat sa leeg na hinihinalang dulot ng nylon belt at wala na rin itong saplot pang ibaba. Sa ikinasang hot pursuit operations, natuntun ng mga otoridad ang 17 anyos na suspect na pinsan ng biktima sa bahay ng kanilang lolo. Pinaigting ng PNP ang operasyon laban sa mga scam hub na muling nagsusulputan bilang guerrilla-style operations o mas maliliit at mas tagong operasyon matapos ang pagsasara ng Pogo. Ayon kay PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr., kasalukuyang biniberipika ng pulisya ang mga ulat na may mga scam hub pa rin nag-ooperate sa ilang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng tinagurian nga nilang guerrilla-style networks. Kabilang sa mga lugar na tinututukan ang Baclaran, Binondo at Parañaque sa Metro Manila, gayon din sa Palawan at Cebu. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa iba pang law enforcement agencies para sa mas mahigpit na intelligence sharings, surveillance and coordination laban sa mga scam hubs na ito. Nakauwi na sa Pilipinas ang 22 overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Sa panayam ng DZRH kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, ang mga nailigtas na biktima ay nagtrabaho sa mga scam hub na nabanggit na bansa. Ayon kay Sandoval, hindi agad na monitor ng pamahalaan ang pagtungo nila sa Cambodia mula sa Pilipinas matapos na lipat sila ng bansa sa Asia bago din nila sa kanilang trabaho. Kadalasan po yan turista aalis under false pretenses. So kanya-kanya po yung istorya. Mamamasyal, may pupuntahan, ganito, ganyan. So they all have their own stories. Magpapanggap na turista, mamamasyal lang. But ang nangyayari po is sometimes they jump from one country to another, from an Asian country to another, para makarating po sa Cambodia or sa Myanmar. Si Immigration Commissioner Dana Sandoval. Hindi ba siya commissioner? Spokesperson. Sino ba ang commissioner ngayon, Mother, ng immigration? Tingnan mo na, hindi nyo rin kilala, no? Sino?
Viado. Oh, hindi natin masyadong Commissioner Viado. Ikaw nga sa susunod ng magsalita naman ng makilala ka ng gusto ng ating mga kababayan. Samantala, kasado na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa oil industry sources, nasa 3.50 hanggang 4 pesos ang maaaring maging rollback sa kada litro ng diesel, habang 2.60 naman ang pwedeng rollback sa kerosene. Naglalaro naman sa 50 sentimos hanggang piso ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng mga pabago-bagong development sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Baka dahil sa pinakamagandang development sa araw na ito, yung in-announce ni Donald Trump na bubuksan na ang Strait of Hormuz at pipirmahan na ang peace deal sa Friday. Baka tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy ng bumaba yan. Baka madagdagan pa yung rollback bukas. Ano? Unahin na natin ang pinakamagandang swerte. Mabigay na muna tayo ng pera dyan sa Sampaloc, Maynila. Ando ng ating RS6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Jerry, alam mo, hindi lang excited ang marami sa pagbubukas ng Strait of Hormuz dahil bubuksan na rin sa wakas itong electric pan dito yan sa silugan ni Nanay Inang Ami. Ang mahal ng kuryente, kaya kailangan nagtitipid sa kuryente. Ang init kasi. Parang makulimlim pero walang hangin. Dito sa Castillas. Sa may Castillas, ito yan sa may Sampaloc, Maynila. Pero Sherwin, ang dami kong mga nakikitang may mga nagpo-post o may mga nakakausap ko. Ang laki raw na itinaas ng kuryente nila ngayong billing na ito. Sino bang hindi? Kaya nga, diyan ba sa tindahan na yan? Kumusta ang bill nila? Kayo ba, tumaas ba ang kuryente nyo? Opo. Gano'ng itinaas? Basta malaki. Malaki itinaas. Laki ng panty ng nanay nyo, ganun ba? Nadoble? Hindi naman. Nadoble daw. Nadoble. Ang singil sa kuryente. Hindi, nadoble ang... Magkano dating binabayaran? Si Inang Ami? Nasa loob. Inang Ami, magkano kuryente nyo? Nasa 3,000. Dati? Ha? Dati magkano? 1,000. Dati 1,000 lang ang kuryente nyo. Ang baba naman. Ang baba naman ang kuryente nila, no? Nakabukas yung aircon. Pag wala, naka-save din kami. Parang kapag mataas ang consumption, Siyempre. marami gumagamit ng mga equipment. Ganun po. Ganun mangyayari. So 3,000 lang ngayon, 3,000. 3,000 lang ngayon ang nyo, no, kuryente. Mababa pa rin. Bagamat from 1,000 naging 3,000 daw. Oo, parang nag-jump ng 200%. Oo, kasi kung ganun yung ratio, na dati 1,000 ang binabayaran, nadagdagan ng 2,000, ngayon naging 3,000 na. Oo. Taga-opo lang to. Magandang umaga po. Ano pangalan ni ate? Ada Mallorca po. Si Ate Ada Mallorca na taga? Romblon. Taga Romblon. Sa Romblon kung saan napakalutong na mga marmol. Yes po. Yes po. Masarap ang marmol doon sa inyo, no? Masarap na masarap. Lalo pag sinausaw mo sa suka. Yes. Ewan ko kung hindi mabangas yung ngipin mo kapag kinagat mo yung marmol. Ang ipin ko Mabangas na. Kailan kayo huling nauwi ng Romblon? Kailan ka na huli na uwi? Noong April po. April? Bago lang. Meron daw magandang pwedeng i-develop. Iwas sa akin to. Amoy putok ba ako? Ay. Layo ng layo. 22 ka. Kabado lang po. Sa Romblon daw, meron daw magagandang beach din doon na hindi pa na-discover, ano? Bonbon Beach. Ayun, Bonbon Beach. Tama. Bonbon Beach? Problema lang Buhangin na maganda, parang Boracay. yun, tinan mo na. Parang Boracay. Opo. Dapat na ipopromote yun. Lagi-lagi po. Madali bang pumunta Araw-araw ron? ba naliligo ka? Oo, kasi nangitib na. Buti naman, no? Bonbon Beach. Dapat lagi naliligo. Opo. Ayan, Kuya Jerry. Matanong na natin kung sinong paborito mong announcer, Ate Ada, tuwing umaga. Anthony Taberne, Jerry Baha, yehey!
Yehey! Jerry Baha, eto meron kang, ano no? Idol ko siya. Idol ka daw. Dahil idol mo si Jerry Baha, eto meron kang 1,000 pieces. Yehey! Thank you po. Ayan no, at syempre kapag nasagot mo yung ating word of the day, makukuha mo rin yung ating medium component. 30 tricks. Dirty Tricks! 33. Yun! 33 susundan ng 34. Dirty tricks pala. Dahil yan nakuha mong ating medium component, atid sa atin ang Astron, alagang Astron. May nangungulagot pa sa likod. Alagang Astron, alagang masahan. At syempre meron ka rin grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ka rin tatanggaping Charm Popcorn Purple Eternity. Pag Charm, gamit talagang bangong kabloom sa inyong mga nilabhan. At syempre, speaking of labahan, lalaban gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH T-shirt. Yay! Thank you po, Sir Jerry Bass, Anthony Taberna. Thank you po. Para kayong Nuno, no? Yung nakadinig ka na ba, Jerry, ng boses Nuno? Yung salita kang Ate Ada? Oh. Ayan, no, parang Nuno nga. At sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malakash promo, kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Oy nga pala, patuloy pong nag-aanyaya ang PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga amateur and professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok ang tema ang Kids at Play. Layunin ng PAGCOR na maipakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Opisyal pong tumatanggap ang PAGCOR Photography Contest at bukas ang kompetisyon para sa lahat ng Filipino photographers na may edad na 16 na taon pataas. Hanggang 30 na lang ito ng Juno, itong buwan ng Hunyo. Kaya sa mga naisumali, maaaring magpadala ng entry sa 3 kategorya, conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring mag-uwi ng premyo hanggang 100,000 pesos. Kain po kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata hindi lamang nagbibigay saya kundi umuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pa ang hinihintay nyo? Ikwento na mga eksenang nagbibigay buhay, saya at sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. Para sa kompletong detalye, bisitahin po ang PAGCOR Photography Contest website. 7:33 ang ating oras. Jolina Magdangal po for chat. Uy, nga pala minsan ba napapansin nyo din na kahit na hindi kayo naman walang ginagawa o hindi nag-exercise, parang pagod na pagod ang ating katawan. Minsan ba ganun din kayo? Trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan, kahit ilang kape na ang inumin mo, parang kulang pa rin. Kaya dyan po makatutulong mga kumbatsero ang Ultima. Hindi lamang po ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals at Korean Panax ginseng para tumulong suportahan ang energy and performance ng ating katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mong may extra support para sa inyong active lifestyle, Ultima, the power to do it. Available sa mga online shopping platforms at sa mga leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40 na ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nagpahayag ng kahandaan si Senator Joel Villanueva na dumalo sa special session ng Kongreso kung ipatatawag ito ng Pangulo. Ito ay upang tugunan ng mahalagang usapin tulad ng ayuda para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at mga nakabinbing promosyon ng ilang militar. Sa isang mensahe sa Sunday Healing Service ng Jesus Lord, sinabi ni Villanueva na nakahanda siyang gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon sakaling magkaroon ng special session.
Ayon sa senador, kung magkakaroon ng special session ay ihahain din niya ang isang resolusyon para matiyak ang sapat na pondo para sa relief and rehabilitation efforts sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Si Senator Joel Villanueva. Samantala, handa naman ang majority bloc sa anumang dirty tricks ni Senator Alan Peter Cayetano sakaling magkaroon ng special session. Ayon kay Senator Ping Lacson, binalaan niya ang kanyang mga kasamahan sa mayorya na huwag i-underestimate si Senator Alan dahil kaya nitong gawin ang lahat para sa kapangyarihan at pansariling interes. Kaugnay nito, mapila si Lacson kay Cayetano na huwag gumawa ng eksena sakaling matuloy ang special session at makipagdebate na lamang sa plenaryo sa halip na sa Facebook. Init ni Lacson na maging mga kaalyado ni Senator Alan ay tila naging tahimik na sa pagsuporta sa kanya sa harap ng pagpupumilit nito na siya pa rin ang Senate President dahil batid naman ng mga ito'y tapos na ang kanilang laban. Hindi Game of Thrones o agawan sa liderato ang totoong problema sa Senado kundi ang pagtatangkang harangin ang investigasyon sa flood control scandal. Ito naman ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa harap ng hindi pa rin natatapos na tensyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senator Alan, ang issue sa Senate leadership ay ginagamit na distraction para makaiwas sa mga pag-question kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Git ng senador, kung usapin lang din naman ng liderato ay maaari itong resolbahin agad-agad o kundi kaya ay maghalal ng panibagong Senate President. May napagkasunduan na ang Amerika at ang Iran. Ayon kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, nagkasundo ang dalawang bansa na wakasan ang kanilang sigalot at nakatakdang lagdaan ng peace deal sa Switzerland sa Biyernes, June 19. Kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa kanyang social media post. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga napagkasunduan ang pagtigil ng military operations, pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatapos ng blockade ng Amerika sa mga daungan ng Iran. Sa ilalim ng draft agreement, hindi muna magpapalawak ng uranium enrichment at nuclear facilities ang Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon. Umakyat pa sa 61 ang bilang naman ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 54 sa mga nasawi ay mula sa Region 12 habang 7 ang naitala sa Region 11. Nananatili naman sa 4 na po ang nawawala habang umabot na rin sa 1,400 ang bilang ng mga nasugatan. Pinataya naman na aabot sa 1 billion pesos ang halaga ng pinsala sa may mahigit 600 gusali, paaralan at ospital at iba pang istruktura. Samantala, 13 bayan sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naturang lindol. Susunod! Ito boy! Aba, sino itong LGBT couple? Sino itong sikat celebrity LGBT couple? Nanganganib din daw na mauwi sa hiwalayan ng relasyon? Bakit? Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:45. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, Yeehaw! puso ko yung nabi. Oy, happy birthday kay Manang Loida Berong. Manang Loida Berong dyan sa Philinvest 2. Happy birthday. Ano ba handa natin ngayon? May libre bang pananghalian dyan sa Philinvest 2? Ayan. Gaya ni Engineer Carlos John Mercado na may pakain dyan sa HN Nueva Ecija.
At si Congressman Egay Irice dyan sa Caloocan. Happy birthday. Ka Jerry Labasan, kumusta ba si Ka Beth? Tsaka si Ka Soji Jimenez kasama si Ka Aida na laging nakatutok 24 oras. Sir Alexia, magandang morning. Inaabangan nyo ito, ha? Sino ba itong celebrity, very popular na LGBT couple na nanganganib din daw na mauwi na sa hiwalayan? Bakit? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Puso ko Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka at super mega nakakabaliw ang nangyayari ngayon sa magjowa na kung saan ay napapadalas daw ang di pagkakaunawaan ng dalawa. Mararamdaman mo raw ang panlalamig ng naturang aktor sa naturang jowa niya na isang sikat na actor-actress. Ang isa daw sa mga dahilan ay medyo naghahanap na ng tunay na pamilya itong si aktor na habang tumatanda daw ay napapansin na kailangan lang niyang magkaroon ng anak. Kaya hindi naman siya mabibigyan ng anak ng kanyang jowang badidang na jowa. Kaya naman medyo nagkakalabuan sila. Well, yung lalaki ang naghahanap ng anak, ganon. Anak na. At alam mo naman ang mga lalaki, di ba, syempre naghahanap sila ng totoong pamilya nila. O kami mga bading ay supporting actress lang. Supporting actress lang, Kaya naman, ayan, usap-usapan at pinagmamasdan ngayon sa showbiz na madalas daw ay nanlalamig itong si aktor sa kanyang jowang sikat na aktor din. Kilala na kung sino mga to, hindi na tayo kailangan pang magbigay ng clue. Ayan. Sige, ang madalas silang napapanood. Ayan. Madalas silang napapanood sa mga Sinong masikat sa kanila? Siyempre yung badidang. Comedian. At manalang ang sinabi ko. Yan na muna ang ating chika. Oy, birthday ni Engineer John Mercado ngayon. Yes! Pupunta ka ba sa Haen? Nangungumbida sa Haen, Nueva Ecija. Ang sarap dyan sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija na yan, sa Kuya po. Ang gaganda ng mga tanim ni Robin Padilla dyan, ng mga mangga. At saka meron sila dyan na junk fruit na ang tamis-tamis. Ayan, nakapunta ako dyan sa Kuya po. Ayan, yan na muna ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Thank you, Morley! Teka, silipin natin ang Senado dahil kahit na may pasok na ngayon, may pasok ho yung mga empleyado dahil wala namang sesyon pero may pasok ang mga empleyado. Yung last week ay work from home sila dahil sa meron threat. Ngayon pala ay naka-heightened alert pa rin. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, wala pang plano yung National Capital Region Police Office na bawiin yung heightened alert dito sa labas ng Senado. Sa gitna ito ng kabi-kabilang kilos protesta at sinasabing security threat nga sa mataas ng kapulungan. Sabi sa DZRH News na NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili yung heightened alert hanggat mataas din yung emosyon ng ating mga kababayan. Nakaalertoan niya yung hanay para tiyakin yung kaayusan at kapayapaan dito sa lugar. Bagamat walang mga permit yung mga rallyista dito, hindi naman daw pinipigilan yung mga ito na magsagawa ng pagkilos basta't walang manggugulo. Ayon pa kay Abirin, mahigit 300 na mga pulis yung regular na deployment sa labas ng Senado, pero dinadagdagan ito kung bumubuhos naman yung mga demonstradora. Ngayong balik trabaho na sa Senado, mahigpit pa rin yung ipinatutupad na seguridad dito papasok sa kapulungan. Nandito pa rin yung isinasagawang underneath inspection mirror sa mga papasok na sasakyan. Hinihingan din ng ID yung mga papasok at tinatanong kung ano yung kanilang pakay. Sa ngayon, wala raw na monitor na banta yung NCRPO sa labas ng Senado, pero patuloy pa rin sila doon sa validation sa mga impormasyon at ginagawa nila na monitoring. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. 5 minuto na lang, 8:00 na. Portos sa DZRH. Ay!
Ay. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Jerry Loom pre-painted ka na. Diba, Kuyang Elmer Ngo? Magandang morning din kay Kuyang Ninong Rommel Sitin, na ngayon ay sumasagap ng sariwang hangin dyan sa ASEA, dyan sa Subic. Ganda ng ASEA naman talaga, no? Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa, ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Nanguna ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tiggo REV. Ang ganda, ang gwapo. Ayan, no? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na yan. Uy, talaga naman ang mga mag-aaral natin ngayon talagang wala nang gagawin kundi mag-aral na lang, ano, at hindi rin masyado namumroblema ang mga magulang, ano, lalo na sa mga grade schools. Dahil eto, bukod doon sa tulong na ibinibigay ng mga LGUs, ang President's Office of the President, meron palang Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Alam nyo kung ano ito? Ito ho yung mga bag na ipamimigay. Mga bag na may mga laman. No? May notebook, lapis, pangkulay, rulers, erasers, sharpeners, at iba pang mahalagang learning essentials. At alam nyo kung anong tawag doon? Bagong bag para sa mag-aaral program. Yun na! BBM program. Yun! Bagong bag para sa mga mag-aaral. Ano man ang maging tawag pa dyan, ihabol man yan sa BBM, basta't pakikinabangan ng mga bata, ayos yan. At syempre, ang ganda ng balita natin ngayon dahil tapos na ang giyera sa Middle East. Idineklara at nagkasundo na, pipirmahan na sa Biyernes. Ang abangan na lang natin ay ang pagtatapos ng giyera sa Senado. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Of living is gone, walk on.